Naranasan mo na ba na mapahinto ka ng isang tao na hindi makapaniwala sa edad mo? Baka akala nila mas bata ka ng ilang taon o kahit isang dekada kaysa sa totoong edad mo. Sa una, parang papuri lang yon. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ang pagiging mukhang bata ay hindi lang tungkol sa magandang jeans o skincare? Senyales. Yan, palatandaan ng mas malalim na bagay, isang bagay na nakatago sa iyong sikolohiya, pananaw, at mga pinipiling gawin sa buhay. Madalas, may mga natatanging ugaling psikolohikal ang mga taong mukhang bata. At ngayon, ibubunyag ko kung ano ang mga iyon. Kung madalas mong marinig na hindi ka halata sa edad mo, pakinggan mo ito mabuti. Baka dito mo maintindihan kung bakit. Bago tayo magsimula, i-like mo muna ang video na to at mag-subscribe para lagi kang updated sa ganitong mga content. Ayaw mong mahuli. Una, may hindi matinag na loob ka. Napansin mo ba kung paano may mga tao na kahit anong bagyo ng problema ang pagdaanan nila sa buhay, parang di tinatablan ng panahon? Iniiwan, tinataksil, nahihirapan sa pera. May mga personal na pagkawala. Pero kapag tiningnan mo sila, di mo akalain kung anong mga laban na ang pinagdaanan nila. Ano ang sikreto nila? Isang hindi matinag na loob. Mas malakas ang kontrol ng isip sa katawan kaysa iniisip natin. Ang bigat ng stress, anxiety, at mga emosyonal na pasanin, hindi lang umiikot sa isip. Nahuhubog yan sa balat, postura, at yung kabuuang kilos. Yung mga parang hindi tumatanda, hindi lang sila swerte. Natutunan nilang kontrolin ang damdamin nila, imbes na damdamin nila ang bumihag sa kanila. Alam nila ang isa sa pinakamalupit na katotohanan sa buhay. Tahimik na pumapatay ang stress. Hindi lang yan nawawala ang kapayapaan mo. Pinapabilis din yan ang pagtanda mo. Pansinin mo ang mga nagkaka-age prematurely. Kadalasan, sila yung nagpapakain sa stress. Palaging balisa. Hindi makabitaw sa sama ng loob. At laging may inaalala. Dahil diyan, lagi nilang nilalagay ang sarili nila sa survival mode. Tumataas ang cortisol, ang stress hormone na responsable sa pagkakulubot, pamumutla ng balat, at pagkapagod. Hindi ka lang nito pinapatanda sa hitsura, pati sa pakiramdam mo. Pero may mga tao ring ayaw pasakop sa stress. Anuman ang mangyari, bumabangon pa rin sila. Tumanggap ng dagok, pero hindi pinapayagang permanenteng magmarka. May matibay silang loob, parang muscle, na hindi sumasabay sa negatibo. At alam mo, makikita mo iyan sa mukha nila. Makinis, buhay na buhay ang mga mata, at may lakas na nadadala. Kung sinabihan ka na mukhang bata ka para sa edad mo, itanong mo sa sarili mo, isa ka ba sa mga taong patuloy na lumalaban kahit may problema? Marunong ka bang tumawa kahit may pagsubok, imbes na magpakain dito? Kung oo, baka na-solve mo na ang ultimate secret sa agelessness. Hindi lang sa hitsura, kundi sa diwa. At kung hindi mo pa ito master, ngayon ang tamang panahon para magsimula. Bitawan ang hindi mo kontrolado. Maghanap ng lakas sa mga pagsubok. At huwag hayaang matalo ka. Kasi habang sinusubukan kang patandain ng buhay, ikaw lang ang pwedeng magdesisyon kung sa balat mo, yan tatatak, o sa kaluluwa mo. Pangalawa, niyayakap mo ang pagbabago kaysa katakutan ito. May nakilala ka na bang kahit anong edad, tila walang kapantay ang energy? Parang di tinatamaan ng panahon? Kumilos parang bata, palangiti, at bukas palagi sa bago. Ito ang mga taong natuklasan ang tunay na sikreto ng pagiging bata. Yakapin ang pagbabago, imbes na katakutan. Ang pagiging matigas ang ulo ay isa sa pinakamabilis na paraan upang tumanda. Hindi lang sa katawan, kundi pati sa isip at damdamin. Yung mga taong laging kontra sa pagbabago, paulit-ulit ang cycle ng stress, frustration, at stagnation. Tumatanda ang mindset, nagiging stagnant ang mga gawain.
at nagpapakita una-una sa katawan ang bigat ng hindi pag-adapt. Makikita mo sa mukha, mga kulubot, pigil na energy, stiff na kilos, parang nagpapalit lamang ng araw. Tapos may mga tao namang parang ageless, kahit 50, 60, o mas matanda pa. Hindi nila hinahayaan na ang edad ang magpaliwanag kung sino sila. Imbes na kumapit sa nakaraan, niyayakap nila ang bawat bagong karanasan. Imbes na, tanda ko na dyan, ang sagot ay, bakit hindi? Gusto nilang matuto habang buhay, lumago, at subukan ang mga bagay na labas sa comfort zone. Hindi lang to good vibes. Powerful anti-aging hack talaga to. Pinapatunayan ng siyensya. Yung mga hindi tumitigil mag-aral, laging may bago, at aktibo sa social at isip. Sharper ang utak, healthier ang katawan. Sa hitsura pa lang, makikita mo. Parang may glow, magaan sa mukha, kumikislap ang mata. Hindi mabigat ang mukha sa pagsisisi o paninikip, kundi magaan at puno ng sigla. Kaya kapag nagtataka ka kung bakit yung iba mukhang bata at yung iba parang 20 taon agad ang tanda, tignan mo paano sila tumugon sa pagbabago. Yung nagugustuhan at nilalasap ang bago, mukhang bata, hindi lang sa hitsura, kundi sa diwa. Totoo, hindi lang lumipas na taon ang pagtanda, kundi kung paano ka tumugon sa pagbabago. Kapag ayaw mong mag-evolve, tatanda ka kahit wala ka pa sa tamang edad. Pero kung niyayakap mo ang hindi mo batid, nananatiling curious, at hindi hinahayaan ang sarili na tumanda ang isip, may energy kang hindi mapaliwanag na siyang sikreto mo. Pangatlo, palaging curious ang isip mo. May kilala ka bang tao na sobrang sigla, sobrang buhay, na tila hindi tinatablan ng panahon? 40, 50, minsan 60 pa, pero may spark, na parang kasing edad lang ng mga batang mas bata pa. Ano ang sikreto nila? Hindi lang magandang lahi o mamahaling skincare. Curiosity nila. Madalas, akala ng tao na youth ay tungkol lang sa hitsura. Hindi. Youth ay nagsisimula sa isip. Pag tumigil kang maging curious, tumigil kang magtanong, o tumigil kang matuto, doon na nagsisimula ang pagtanda mo. Na kahit anong anti-aging product, hindi kayang ayusin. Kapag naging dull ang isip, sinusundan ito ng katawan. Yung mga taong paulit-ulit ang buhay, parang robot, hindi na nag-e-explore. Unti-unting nawawala ang sigla. Napapansin mo sa kilos, sa pagod na tingin, sa salita, parang wala na silang iniintindi, kundi mag-survive, hindi mag-enjoy. Kumpara mo sa taong laging curious. Yan ang mga hindi tumitigil mag-aral. Gustong laging may bago. Nagtataka tungkol sa mundo, sa tao, pati sa sarili. Naghahanap ng bagong hobby, nagtatanong ng malalim, sumasabay sa adventure ng buhay, hindi burden. Dahil dito, sharp palagi ang utak, at pati katawan sumusunod. Sabi nga ng siyensya, kapag palaging aktibo ang utak, bumabagal ang cognitive decline, mabagal din ang pagtanda. Pero higit pa diyan, binabago talaga ng curiosity ang energy mo. Mapapansin mo, yung taong curious, iba ang radiance. Mas animated ang muka. Parang kid ang aura. Hindi sila natatakot na nauubos ang buhay. Ang tingin nila, puno pa ng pwedeng tuklasin. Yung mentality na, yan, kitang-kita sa panlabas nilang anyo. Kaya kung palagi kang sinasabihan na bata ka sa edad mo, mag-reflect. Palagi ka bang curious? Natutuwa ka ba sa pagkatuto ng bago? Hinahamon mo ba ang sarili mong mag-grow? Hindi lang tumatakbo sa routine? Kung oo ang sagot mo, hawak mo na ang isa sa pinakamakapangyarihang sekreto para manatiling bata. Kasi ang totoo, hindi lang sa edad nasusukat ang batang diwa. Nasa fire ng isip yan. Bantayan mo ang apoy na yan at hindi ka habulin ng panahon. Pang-apat, malaya mong naipapahayag ang emosyon mo. Napansin mo ba kung paano may mga tao
na parang pasan ang mundo sa mukha nila. Pagod ang mga mata, matigas ang ekspresyon, parang masyadong mabigat ang aura. Kumpara mo doon sa mukhang bata sa edad nila, magaan ang mukha, maliwanag ang mata, at parang may lambot at kalakasan sa kilos. Ano ang kaibahan? Pagpapahayag ng emosyon. Hindi ginawa ang emosyon para itago. Kapag pinipigilan mong ilabas ang nararamdaman mo, lungkot, galit, inis, o kahit kasiyahan, nagtatago ang tensyon sa katawan mo. Parang lason, tumataas ang stress, naninigas ang mga muscle, at ipinapakita sa mukha bilang malalalim na guhit. Ang tagal ng hindi inilalabas na emosyon. Bumibigat di lang ang isipan, pati pisikal mong itsura. Isipin mo yung taong laging pinipigil ang nararamdaman. Straight face lang, hindi tumatawa ng todo, hindi umiiyak, hindi nagsasabi ng totoo. Sa tagal, nilalaso ng suppression ng sarili. Tumataas ang cortisol, bumibilis ang pagtanda, nasisira ang elasticity ng balat, nauubos ang lakas, humihina pa immune system. Hindi sila tumatanda dahil sa genetics lang. Dahil yun mismo sa bigat ng hindi mailabas na emosyon. Ngayon, pansinin mo yung mga mukhang bata at age gracefully. Ano meron sila? Alam nilang maramdaman ng buo ang emosyon nila. Kapag masaya, hindi nila tinitiis. Tumatawa silang totoo. Kapag malungkot, hindi nagpapanggap na okay, umiiyak, nagkukwento, nilalabas. Honest sila sa emosyon. At yung honesty ang nagpapanatili ng freshness. Walang sumisigaw na tensyon sa mukha dahil sa hindi nasambit na salita o pigil na sakit. Expressive at puno ng buhay ang ekspresyon. Kaya hindi nakapagtataka na sa mga kultura kung saan normal ang maglabas ng emosyon, mas mukhang bata at energetic ang tao. Talagang anti-aging tool ang emotional release, na walang skincare o produkto ang makakatapat. Pinatutunayan ng research. Mas expressive sa emosyon, mas mababa ang stress, healthier ang body at mind. Kaya, kung madalas kang sabihan na mukha kang bata sa edad mo, hindi lang dahil sa magandang skincare o genetics. Posible rin na dahil hindi mo hinahayaan na mabulok ang mga emosyon mo sa loob mo. Nagsasalita ka, tumatawa ka, umiiyak ka, at pinapalaya mo ang nararamdaman mo. At sa paggawa nito, hindi lang isipan ang napapalaya mo, pati na rin ang katawan mo. Kasi ang totoo, ang mukha natin ay salamin ng kaluluwa. Yung mga taong malaya ang daloy ng emosyon nila, sila yung nananatiling bata. Hindi lang sa itsura, kundi pati na rin sa espiritu. 5. Iniikutan mo ang sarili mo ng positibong enerhiya. Naranasan mo na bang pumasok sa isang kwarto, tapos parang biglang bigat ng hangin? O kaya, nakasama ka ba ng isang tao, tapos after ng ilang minuto lang, parang drained ka na agad? Yan ay dahil nakakahawa ang enerhiya, mapapositibo man o negatibo. At kung palagi kang nakakalapit sa negatibo, hindi lang isip mo ang apektado. Unti-unti din nitong binabagsak ang katawan mo at pinapabilis ang pagtanda mo. Ang totoo, malaki ang epekto ng mga tao sa paligid mo, sa youthful vibes mo. Kung palagi kang kasama ng mga reklamador, mapanuri, o mga taong laging nagdadala ng negatibo, napapagod ka. Tumataas ang stress, naninigas ang katawan, at habang tumatagal, dala-dala mo na yun sa postura mo, sa mukha mo, pati sa kalusugan mo. Mapapansin mo ito sa mga mukhang mas matanda pa sa edad nila. Laging pagod ang mata, malalim ang mga kunot, at may bigat na dala sa presensya nila. Pero meron ding mga taong mukhang bata at fresh kahit ilang taon pa sila. May kakaibang kislap at energy na parang laging buhay na buhay. Ano ang sikreto nila? Pinipili nila ang environment nila. Mas gusto nilang kasama yung mga taong nagpapagaan ng pakiramdam, nagbibigay ng inspirasyon, at nagdadala ng tawanan kaysa reklamo. Alam nila na ang negative energy
ay parang lason. Unti-unti kang pinapatay. Kaya ayaw nila itong hayaang pumasok sa buhay nila. May patunay din ang science dito. Napatunayan ng pag-aaral na ang mga positibong social interaction, tulad ng tawanan at meaningful na kwentuhan, ay nakakabawas ng stress hormones at napapabagal pa ang aging process sa cellular level. Hindi lang maganda sa pakiramdam ang masayang usapan, pinapabata rin nito ang katawan mo. May mga tao talagang parang blooming pa rin kahit ilang dekada na ang edad nila. Yan ay dahil sa energy ng mga taong kasama nila. Kaya, tumingin ka sa paligid mo. Ang mga tao ba sa buhay mo nagpapalakas sa'yo? O parang hinuhutot ang energy mo? Kung puro negatibo ang paligid mo, baka naapektuhan ka na nang hindi mo alam. Pero ang good news, kaya mo itong baguhin. Piliin mo ang positivity at magpapasalamat ang katawan mo. Kasi sa dulo, ang kabataan ay hindi lang tungkol sa itsura, kundi sa energy na dala mo. At yung energy na yan, nabubuo. Depende sa mga taong hinahayaan mong pumasok sa mundo mo. Kaya kung sinabihan kang mukha kang mas bata, baka hindi lang swerte yun. Baka tanda na yan na pinalilibutan mo ang sarili mo ng positibong energy na nagbibigay ng tunay na sigla. 6. Namumuhay ka ng may passion at purpose. Napansin mo na ba yung mga taong parang sawa na sa buhay? Walang ekspresyon ng mukha, mabigat ang postura, at parang drained ang energy nila. Parang nabubuhay lang dahil kailangan, hindi dahil gusto. Ikumpara mo naman sa taong ang lakas ng dating, yung excited magsalita. Kuminang ang mata pag nagkukwento ng pangarap. At ang presensya ay parang may kuryente na bumabalot. Ano ang pinagkaiba nila? Passion at purpose. May dahilan kung bakit sila bumabangon bawat araw. Yung mga taong walang passion, kadalasan mas matanda magmukha kaysa sa totoong edad nila. Pag walang excitement sa buhay, halata talaga. Ang katawan natin, ramdam ang emotional stagnation, hindi lang physical inactivity. Kapag parang walang saysay ang buhay, nawawalan ng sigla ang isip, nanlalabo ang espiritu, at tiyak, nadadamay ang katawan. Mapapansin mo, parang laging pagod at matamlay ang muka. Walang buhay. Pero yung mga taong may sparkle sa mata, kahit anong edad, iba ang dating. Hindi sila nabubuhay dahil kailangan lang, kundi dahil gusto nila. Gusto nilang gumawa, bumuo, at mag-experience ng bago. Yung passion na yon, nagpapalakas mula sa loob at kitang-kita sa labas. Sa ekspresyon nila, sa kilos nila, sa sigla ng katawan nila. May basehan din ito sa science. Pinapababa ng purpose sa buhay ang stress. Pinapababa ang inflammation at napapahaba pa ang buhay. Pag may hinahabol kang exciting, trabaho man yan, hobby, o personal mission, mas maraming dopamine at serotonin ang brain mo. Yung chemicals na nagpapasaya at nagpapabata sa katawan. Kaya blooming ang itsura, buhay ang katawan, at masigla ang espiritu. Kaya kung sinasabi ng iba na bata ka magmukha, hindi lang genetics yan. Baka dahil may nagpapasiklab sa kaluluwa mo. May dahilan kang bumangon araw-araw. Kaya tanungin mo ang sarili mo, nabubuhay ka lang ba? O tunay kang buhay na buhay? Kasi kung nilalamon ka ng routine, walang inspirasyon, at stagnant ka, hindi lang isip mo ang natutulog. Makikita yan sa katawan mo. Pero kung meron kang passion, may goal kang gustong abutin, may energy kang dadalhin, kahit edad, hindi makakapigil sa'yo. Kasi ang tunay na kabataan ay hindi tungkol sa ilang taon ka na, kundi sa kung gaano ka ka-alive sa loob. Yung taong may passion, hindi talaga tumatanda. 7. Marunong kang magpakawala ng nakaraan. Nakakita ka na ba ng taong parang pasa ng mundo? Malayo ang tingin, pagod ang mukha, parang nabighani ng alaala at hindi makalabas. Ang katotohanan, ang pagpipigil sa hinanakit, guilt, o pagsisisi, hindi lang isipan ang naapektuhan.
Napapabigat din nito ang katawan at pinapabilis ang pagtanda. Mabigat ang nakaraan. Lahat ng unresolved conflict, masasakit na alaala, at mga pagkakamaling paulit-ulit mong binabalikan. May epekto yan sa katawan at isipan mo. Tumataas ang stress hormones tulad ng cortisol pag lagi kang may pinagsisisihan o dinaramdam. At habang tumatagal, nagdudulot ito ng maagang pagtanda, kunot, at sakit. Yung mga taong hindi makabitaw sa hinanakit, kadalasan nagkakaroon ng bugbog at pagod na itsura. Parang naubos na ng buhay. Pero meron ding mga taong laging magaan, buhay na buhay, at parang effortless na bata kahit ilang taon na sila. Ano ang sikreto nila? Hindi hinahayaan ang nakaraan na magdikta ng ngayon. Marunong silang mag-move on. Alam nila na ang pagpasan ng lumang sakit, sila lang ang nasasaktan, hindi yung taong nanakit sa kanila dati. Imbis na magimkim ng sama ng loob, mas pinipili nilang mabuhay sa kasalukuyan. Mag-heal, mag-grow, at magpatawad. Yan ang choice nila. May scientific backing din to. Ang mga taong marunong magpatawad at mag-mindfulness, mas mababa ang stress, mas malakas ang immune system, at mas mahaba pa ang buhay. Pag binitawan mo ang grudges at regrets, nakakasunod ang katawan. Bumababa ang tensyon, mas mabilis mag-repair, at mas glowing ka tumingin. Kaya kung sinabihan kang mukha kang bata, baka hindi lang genetics. Baka dahil hindi mo hinayaang pigilan ka ng nakaraan. Pinili mong mabuhay sa ngayon, mag-move forward, at hindi tumingin pabalik. At yung mindset na yan, nagpapabata sa'yo, pisikal at emosyonal. Ngayong alam mo na, anong bitbit mo pa? Galit ba? Guilt? Hinanakit? Ano man yan, hindi lang soul mo ang sinasaktan. Pinapatanda ka rin. Pero kapag pinili mong bumitaw, mararamdaman mong parang lumiwanag at gumaan ang katawan mo. Mas malaya, mas sariwa, at mas bata. Sa dulo, ang nakaraan ay pabigat. At yung marunong magpalaya, sila ang may glow na hindi kayang sirain ng panahon. Kaya kung nagtaka ka na bakit mukha kang mas bata sa age mo, ngayon alam mo na. Hindi lang yan sa genes, kundi sa mindset, lifestyle, at energy mo. At kung hindi ka pa mukhang bata, baka panahon na para simulang sundin itong mga powerful psychological habits. Kung nakatulong sa'yo itong video, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang content tungkol sa mga hidden truths ng buhay at psychology. I-share mo ito sa friend mong laging na pagkakamalang mas bata. Baka matuwa rin sila. At ngayon, sabihin mo naman sa comments, ano ang pinaka-wild na age mistake na naranasan mo? Gusto ko marinig ang mga kwento mo. Manatiling bata, manatiling powerful, at magkita tayo sa next video.